mga mare, may chika ako sa inyo. Alam nyo ba ang balita? Nagluto ako ng masarap na ulam at ang sarap-sarap talaga. Grabe guys, ang sarap-sarap. Kaya samahan nyo ako kung paano ko to ginawa. Eto lang, nag-prepare ako, naghugas ng beef at potato, carrots na matagal ko nang binili. I think January 25 ko pa to nabili. Supposed to be, ito yung lulutuin ko dapat nung first date namin ng LDR boyfriend ko. Dahil natatamad ang ate girl, ngayon lang siya matutuloy kasi kailangan ko na talaga siyang lutuin. Paano ba naman? Baka naman ang refrigerator namin bukas-bukas magkaroon ng damo-damo, guys. Kasi tutubo na yung aking bawang sibuyas at saka carrots at patatas. Baka yung aking saging din, magkaroon na ng ng ugat-ugat. Nagkakaugat ba yung saging? Anyway, baka ma-overripe na. Kaya kailangan ko na itong lutuin. No choice na. Hindi na pwedeng magpatamad-tamad pa. Hindi na ako pwedeng banjing-banjing lang, ganon, kakain-kain lang ng noodles araw-araw. Dapat naman may matikman tayong iba. At ngayon nga, na-discover ko na masarap pala siya, guys. Kaya, halina na kayo at inyong tunghayan kung paano ko siya ginawa. Nag-guide lang ako ng bawang sibuyas and para mapabilis ang buhay, mapadali ang buhay. Hindi tayo masyadong mapagod. Meron ako ditong chopper. Ano yun? Hinihila-hila lang. Tapos, ayan na! And then, kung matatandaan nyo, meron akong saba. Ito yung pangdawit ko dapat. Pero dahil diet pa rin naman ako, and gusto ko sama-saman sa isang soup yung aking kakainin, ito na siya. Lalagyan natin siya ng saging. Kaya hulaan nyo kung anong lulutuin natin. So, gayatin lang natin kasi kailangan natin tong fried muna. Hindi siya lutong-luto, pero i-pre-cook lang natin. So, saging na saba from Philippines. And we have green bell pepper para mas yummy, diba? So, yun lang. Mag-get lang muna tayo ng mga pangsahog natin. Then, maya-maya magluluto na tayo, guys. I can't wait. And this one, the carrots. Alam nyo ba, ang lulutuin ko dapat is scouse. Ang scouse is, signature dish siya ng Liverpool, United Kingdom, England, ganon. Taga doon kasi yung boyfriend ko. Nung first monthsary namin, nung date namin, effort talaga ako, girl. Namili ako kasi gusto kong ipagluto siya. Hindi man niya matikman, at least na-appreciate na kaya kong magluto. At kapag naging asawa ko na siya, alam niya na, kaya ko siya maipagluto at makakain pa rin niya yung mga pagkain na meron sa kanila. So, ayun, inaral ko siya. At yun nga, meron lang akong maliit na portion ng beef, kasi alam niyo naman, mapapilipinas o kahit saan man sulok ng mundo, pag beef, mahal talaga. Lalo na dito sa Japan, kasi talaga namang quality ang kanilang mga products, so medyo pricey siya. Well, okay naman. So, mag-init lang tayo ng mantika. Ito na yung ating mga ingredients. Pwede na nating simulan. Let's cook! I-fried lang natin ang ating saba. Yes, kailangan po natin siyang iprito. So, nakikita nyo na ba kung ano lulutuin natin? Parang puchero, no? Well, hindi. Kasi, ang scouse is like puchero din, like caldereta. Yun nga lang, madami siyang soup. Kasi stew siya. Stew? What is stew? S-T-E-W. Stew. So, scouse na parang caldereta. Tapos, lalagyan ko siya ng saging. Di magiging siyang puchero. Ganon. So, naisip ko, dahil hindi ko din alam kung magiging kalasa ba siya ng scouse. Kasi meron talagang seasoning. Napanood ko sa mga YouTube kasi inaral ko talaga yung scouse. Meron talaga siyang seasoning na good for scouse lang. So, dahil Filipino style, and may kaunting Japanese kasi seasoning natin pang Japanese. So, gagawin natin siyang scouse plus caldereta plus puchero is equals, let's say, scouse calchero. Ay, no. Scouse caldero. Ano yung bantot naman? Or scouse derecho? Derecho kain?
No, no, no. Mas maganda ito na lang. Scouse de Pochero. O, diba? May maganda na tayong pangalan. Huwag ka, sosyalin yan. At ito pa nga, guys. Sabi ng friend ko, ano ka ba, magluluto ka lang, ganda-ganda mo, para kang magpa-party. So, ayun, pagkagaling nga namin magsimba today, ang dami kong chika, no? Pagkagaling namin sa pagsimba, nagdiretso na ako sa kusina namin para simulan na tong pagluluto na to. Kaya hindi na ako nagbihes kasi sabi ko, kung hindi man masarap yung luto ko, at least yung nagluto man lang is presentable naman, di ba? Doon na lang babawi. So, gito, niluluto natin, ito yung pinaka-importante na hindi natin nagagawa sa Pochero. Yung beef natin, lalagyan natin ng cornstarch para parang mag-crispy siya ng konti. Pero, ipa-fried natin yan. And nagawa din ako ng beef broth. Beef, ganon. Itinunaw ko lang yung 2 beef cube na galing pa sa Pilipinas sa tubig at yun yung magiging soup natin. So ito, ipiprito lang natin ng konti yung ating beef. Konti. Mas masarap kasi yan pag na-fried siya kasi medyo kailangan siya ng mahabang time sa pagluluto. Ang alam ko, kailangan ko siyang pakuluin kapag pinagsama-sama ko na prito ko na ang potato, carrots, and yung saging ko. So, kapag pinagsama-sama ko na yan, sa soup na ginawa ko din, kailangan ko siyang pakuluin for 5 hours. So, dahil Pinoy tayo at kailangan natin magtipid sa gas. So, gagawin ko lang siyang 2 hours. So, after nating maprito, kailangan nating medyo patagalin ng konti para hindi na tayo mahirapan pa magpakulo. So, yun. Akala mo naman professional magluto, may pakalog-kalog pa ng kawali. Kaya tuloy, nadidikitan ng Akala mo kung sino magaling magluto, no? Di naman kagandahan. Anong connect? Ang hirap pala talaga is mag-voice over. Nauubusan ako ng sasabihin. Kaya naman pala yung mga vlogger, ang lalaki ng mga kinikita nila. Kasi deserve naman pala nila ang malalaki ang sweldo. Kasi ang hirap. Guys, napakahirap. Pagpasensyahan nyo na ako, paumanhin po sa aking pag-voice over kung hindi man kagalingan. Kasi simula ko pa lang po sa larangan ng sining. Anong sining? So anyway, yun lang po. At ngayon, maggigisa na tayo ng bawang sibuyas. Ito yung chinapo kanina ng Burberry Little. Kasi mas gusto ko yung hindi ko masyadong nararamdaman yung sibuyas. Para pag sa soup siya, para lang siyang soup. So, kasama ko na siya paghigop, diba? Pero ang dami masyado, pero hindi ko siya uubusin kapag, iluluto ko lang siya, pero i-reserve ko yan para pag nagisa ako sa mga susunod na araw, yun naman yung gagamitin ko. Diba? Tipid tips. Kasi dito sa Japan, guys, ang lalaki ng sibuyas. Hindi ka naman pwedeng bumili ng maliit lang kasi wala namang katulad sa atin yung pulang sibuyas na maliliit lang talaga. Ang lalaki dito, guys. Kaya kapag nag-cut ka ng isa, syempre hindi mo naman maubos yung isa. Hindi mo rin naman pwedeng i-keep lang sa refrigerator kasi mag-absorb siya ng mga germs sa paligid. Kaya kailangan ko na talaga siyang i-cook. At i-preserve na lang sa refrigerator. So, inalagay ko sa bottle later. So, tapos na nating lahat. Ito na, lalagay na natin yung tomato sauce. Konti lang. Tomato sauce and lagyan natin ng oyster. Pagkatapos natin ipagsama-samahin sa soup yung aking mga niluto. At ito pa nga, guys. Ayoko pang bitawan tong banana. Kasi alam nyo naman, may pagka-monkey ang girl. Paborito ko kasi to. Paborito ko yung pritong saging. Yung hindi ka hinugan. Yung medyo medyo matubal, ganun. Ano ba yun? Yung medyo malapit ng mahinog na medyo hilaw pa, ganun. Kasi ang sarap-sarap niya, guys. Paborito ko. Saka yung inihaw ba? Sa Pilipinas, dati, madami nahihinugan na lang kami ng saging. Pero dito sa Japan, ang hirap. Ang hirap, buti na lang may mga friends na nagbebenta. Syempre, medyo mura lang. Sana may padala ng ng isang sakong saging from Philippines. Mas mahal pa yung cost dun sa Saba. So anyway, habang pinapakulo natin yung ating beef stew, scouse de pochero, maglilinis muna ako kasi dito sa amin, kahit apat kami magkakasama, clean as you go. Hindi pwedeng yung mga pinaglutuan mo, yung ginamit mo, iiwan mo lang, tapos may
maglilinis para sa'yo? No, no, no. It's a big, big no. Dito nga po, ingat na ingat akong madumihan yung aking damit. Kasi syempre, nakakahiya. Ang ganda-ganda pa naman yung ang mahal ng brand na yan. So, ito po, ayun, tapos na ako maglinis, kunwari, pero tapos na talaga. So, titikman na namin ng friend ko yung aking niluto. Dapat kasi syempre, kasama yan, may pre-taste yan. At siya nga yung una kong patitikimin, kasi ang dila nito, pag sinabi niyang masarap, di masarap talaga. Charing lang. So, kwento-kwentuhan lang kami, masarap talaga siya, guys. Kung ikaw, diet, ito, para sa'yo to. Kasi hindi mo na kailangan ng kanin. Ako, hindi na kami kumakain ng kanin. Almost 2 years na. Kaya ang mga pagkain ko, kung ano-ano lang. Oatmeal. Ang naging alternative namin sa kanin ay oatmeal. So, ito pa nga po, nagluto ang friend ko ng oatmeal. Isinahog namin. Inuulam namin dun sa niluto kong scouse de puchero. And ang sarap talaga, guys. At pinagtatawanan pa nga friend ko kasi natatawa siya, wala siyang isang paa. Hindi niya makita sa video isa niyang paa. Sabi ko, okay lang yan. Hindi ka naman mapuputulan ng paa. Mahalaga kumain ka na lang dyan. Ayun. At nag-enjoy talaga kami ng bongga, guys. At yun nga pala po sa aking sponsor ng aking damit na hindi ko na talaga hinubad. Baka sabihin niya ginawa ko lang panluto kasi ang sabi niya, isang beses niya lang daw sinuot nung birthday pa niya. Tapos ako, ginawa ko lang panluto. Ate Dayan, thank you so much. Ang ganda-ganda ng damit na binigay mo sa akin. Talagang, I love it. Talagang pang-rampa. Thank you so much po. Kasi ang sabi niya, nung tinawagan niya ako, bibigyan niya daw sa akin yung damit niya na hindi na niya sinusuot. Na dapat, ibibigay niya doon sa friend niya na Nepali na nasa Saitama. Dahil medyo malayo si ate girl, sa akin niya na lang binigay kasi nakita niya daw yung post ko na GGSS. So, alam niya na ako ay laging pumoporma. So, yun lang. Thank you, Ate Dayan. At hanggang dito na lang aking video. Bye-bye!